Magandang oras mga kababayan, mga ka-Good News Daily TV. Kayo'y magugulat ngayon sa siniwalat ni John Vic Rimulya dito sa balitaktakan nila ni Karen Davila. At nabanggit ni John Vic Rimulya na yung namatay na Cathy Cabral ay mas mayaman pa pala yun sa mga proponent ng DPWH. Mayaman pa dahil lahat ng cookie jars, kung mayroong mga 300 ka cookie jars, lahat yun ay kumukuha doon si Cabral, kinakain yan, di ba? Cookie jars eh. Pero pera yon, pera, bilyon-bilyon yon. Kada cookie jar ay bilyon-bilyon yan. Kaya nga, di ba? Napakahinyo ng napakahinyo ni Cabral. Napakaraming award during sa kanyang pagka-engineer. Engineer kasi yan eh, civil engineer. Magaling, merong doctorate, kaya matalino daw yan, genius. Pero ginamit niya yung kanyang pagka-genius sa itong pang-i-scam ng pera ng bayan. Imaginin nyo, dinisign niya yung mga program ng computer. Yung mga program sa computer, alam niya yung mga maka-access siya doon sa mga computer ng iba't ibang departamento ng DPWH. At lahat ay pwedeng ilagay niya sa kanyang computer eh. Kaya yung computer niya ay central computer ng DPWH. Nandun lahat. Nandun lahat, pati mga sikreto. Kaya ito atin ang pakinggan ang kwentuhan ni Karen Davila at John Vic Rimulya. It's fair to say Cathy Cabral, frankly, is more powerful than legislators because she crossed to administrations. Oh, yeah. Duterte to Marcos. Not only powerful, far wealthier than the speaker, far wealthier than all of them. Because she had their fingers dipped in every cookie jar. Every single one, kasama siya sa lahat ng transaction. Kasi Tama, lahat ng pipirmahan niya eh. Oo. Diba? So, if she thinks that, if people think that she got away with it, no, of course not. But You will how find it. do you find Cathy Cabral's money? That's the bigger Okay, so issue. ito na How? yung, It's not. pinaka magandang tanong. Kung si Cabral ang pinakamayaman sa lahat ng proponent ng DPWH, dahil yung kanyang kamay ay nandun sa mga garapon, cookie jars, saan ba na nakalibing, nakabaon yung pera? Kasi wala yan sa bangko eh. Hindi yan pwedeng ilagay sa bangko kasi maamlak sila. Machismis. Katulad yan sa ginawa ni Saldico na nagpagawa siya ng 5-story basement para doon itatago niya ang pera ng bayan. Kaya pala nilabas na yung pera eh kasi natiktikan ng gobyerno eh. Nilagay niya sa mga malita yun, pera niya yun. Tapos yun ng mga pera, yung sinabi niya, binigay daw kay Romualdez. Ang totoo niyan, nilipat lang yun ni Saldico. Merong lagayan na bago si Saldico. Galing yun sa kanyang basement. 5-story. Merong balita na si Cabral pala ay meron ding bahay sa Purvis Park. At magkapit-bahay lang yata doon tsaka si Saldico, mga magnanakaw eh. Noong una, ang tingin ko kay Cabral ay parang nabiktima lang siya eh. Ngayon, hindi na pala eh. Hindi na. Nakarma siya. Dahil yung kanyang pagka-genius, ginamit niya sa kalukuhan. Ano lang naman ang buhay ng tao sa mundo, temporaryo lang, di ba? Dapat kapag magkaedad ka na ng katulad ko, nasa 50s na, kapag magkaedad ka ng ganyan, dapat lalapit ka na sa Diyos at huwag ka nang gumawa ng masasama. Dahil makakarma ka na eh. Malapit na ang katapusan mo eh. Di ba? Nangangamoy ka na nga ng kandila eh. Tapos gagawa ka pa ng mga ganyan. Sino ba yung nangangamoy ng kandila doon sa ano? Huwag na nating banggitin. Gumagawa pa rin ng kalukuhan eh. Kaya kapag tumatanda na, balik na sa Diyos. Magpakabait. At huwag nang gumawa ng mga ganyan kasi hindi makukuha kahit mayaman ka pero ninakaw mo yan. Hindi kasi sikat eh. Ibabas ka pa ng mga tao, lahat ng netizens. Ibabas ka pati pamilya mo at mga anak.
kung malalaman na ninakaw lang yung kayamanan nyo. At halatado naman, di ba? Ikay congressman, bigla ka lang yumaman, pera yan ng bayan. Okay, balik tayo kay Karen Davila at John Vic Remulla. I think the ombudsman is up to it. I think the ombudsman is up to it. I think the AMLAC can trace it. I think the assets can be traced. Yeah. Madali lang naman yan Kaya yung bahay nga, niya sa oo. Forbes. O put a civil forfeiture case. Kung may umangal, sino ang aangal? Kaso hindi yun nakapangalan sa kanya. Oo nga, pero kung di ko umangal, o sino umangal? Let's say, Karen Davila objects. Yeah. It's my house. Okay, show us the proof how you bought it. Ayan Yeah, na. yeah. So, Di ba? Oo. yung bahay sa Forbes Park ni Cabral, i-forfeit yun. Imbarguhin yun. And of course, ipa-scan yung basement niya. Baka mayroon pang basement undernet. Katulad kay Saldico na nakakita ka na ba ng bahay na 5 basement? Yung bahay ni Saldico ay 4 na palapag lang eh. Tapos yung kanyang basement 5. Mas mahaba pa pala yung yung basement niya kaysa yung sa surface ng lupa. Grabe talaga, no? Talagang criminal mind. Yun ang sabi ni John Vic eh. Ay hindi ni Trillanes pala na criminal mind si Saldico. Dahil hindi pa yan nagiging wanted, ay kumuha na pala yan ng citizenship, nag-apply na sa Portugal. Kasi alam ni Saldico na ang Portugal ay nagprotekta sa mga citizens ng Portugal at walang extradition treaty ang Portugal sa alinmang bansa. Yun ang sabi ni Trillanes. Kaya hindi maaresto si si Saldico sa Portugal dahil protected siya by the laws of Portugal. Walang extradition eh. Kaya hindi pwedeng ipahuli sa Interpol doon. Kaya humahanap ng ibang avenue ang ombudsman kung saan ito. Ang dinig ko ay i-request nila sa United Nations. Hindi na sa Interpol, United Nations na huliin doon si Saldico sa Portugal. Okay, so tapusin na natin ang video courtesy ng ANC Digital News channel with Karen Davila and John Vic Remulla. Are you open, for example, is this government actively open? Because to getting information from the citizenry. Kasi, Of course, of course. it's the citizens, people who live in Forbes, who knows, Oh, they know, they know. bahay yan ni Speaker, bahay yan ni know. Zaldi, bahay yan. They're the ones They're who know. the ones who know. The association, kasi when you apply for a permit to construct, the owner has to go there to Ayan, sign so, everything. yeah. The owners Yan have to go nga. there. Na-booking ang 5-story basement ni Saldico dahil sa sa mga residente ng Forbes Park. Kaya yun din ang mga residente ng Forbes Park ang magsumbong kung anong nakita nilang disenyo ng bahay nitong Cabral. Saan nga ba napunta ang pera ni Cabral? At pati yung kay Saldico, mga kababayan. Wala kasi yan sa bangko, hindi yan pwedeng ilagay sa bangko. Dahil mga public servant sila, hindi nila pera yan. Kaya saan kaya yan nilagay, no? Kasi wala sa basement ni Saldico eh. Yung kay Cabral, baka nandun pa sa bahay niya sa basement, sa Forbes Park. Kaya dapat madaliin ng gobyerno pag embargo yung bahay na yun, baka hakutin na yung pera. Diba, napakaraming pera eh, baka yung driver ni Cabral yung kukuha dun eh. Diba? Kasi maraming alam yung driver eh. Baka hakutin na yung pera. Ay nako. Di ba bago namatay yun ay 1 oras si Cabral pumasok sa room ng driver, di ba? Matagal sila doon nag-usap eh. Matagal nag-usap sa loob. Kaya close ito. Merong nalalaman ng driver. Okay mga good news mga kababayan. Anong gusto nyo i-comment sa ating reaction video ngayon tungkol sa sinabi ni John Vic na mas makapangyarihan at mas mayaman si Cabral kaysa kay Saldico at iba pang mga proponents ng DPWH. Paki-comment na lang at sa aking mga avid followers, I wish you a Merry Christmas and a very prosperous New Year. At sa aking mga visitors, paki-subscribe sa channel at napakalaking tulong. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam na.
have at peace, not war.